bread. That's part of the Lord's Prayer. Give us today our daily bread. Do we trust God sa pag-provide ani? Especially if na kay 3, 4, 5 ka mo kliyente. Do you still trust God? Or do you trust your skills? Pila na ka branch mo ang negosyo. Do you trust God? Or do you trust your skills already? Na-promote na kasi mo ang trabaho, dako na kay kag sweldo, nindot na kay benepisyo. Do you trust God? Or do you trust yourself? Same issue sa una, same issue sa tuwa karon, lahi-lahi lang ang form. Is it God or Egypt? Is it God or Pharaoh? What's your Pharaoh sa imong kinabuhi karon? Unsa may Egypt nimo? Nga kanunay nimo murag somehow naagi gakuhit-kuhit sa imuha nga pabalikon gyud ka ato. Nga ginapahinumdum gyud ang imuhang kagahapon. Nga bisag naa nako sa Dios somehow naagi hapoy nagapangablit sa imuha. Uy, balik diri ba? What's your Egypt? And whenever that temptation creeps in, pangutan na imuha ang kaugalingon karon. Are you still longing for that? Or are you trusting the provision of God? Sama sa ko ang ingon, na-issue ang Israel nga ginatanggal sa Dios. Una, katong remembrance nila sa Egypt. And then ikaduha, of course, along with that, the other side of the coin is their mistrust. The mistrust of Israel. Them not trusting the Lord. Them not trusting God's ways. Pila na kasugo, pila na kamilagro ang nakita, still they can't trust God. What's your problem, Israel? Unsa may problema gyud ninyo? Why can't you trust God despite all the things you've seen? And it's not just Israel, kita pod. Why can't we trust God despite how many times He provided for our needs, despite how many times nga naigihimo ang Dios sa tuwa, despite how many times nga naigihatag ang Dios sa tuwa, still we can trust Him. Why? Because we have Egypt in our minds. We have Egypt in our hearts. We think nga mas maayo pa nga to ang desisyon. We think nga mas maayo pa nga to ang mga pamaagi, and God's ways are just so complicated nga mas maayo pa, murag Lord, ako lang sa siguro karon kay libog kayo ka. The instructions that God has given them, it was to foster, it was to develop their trust unto the Lord. It was a form of God making Israel trust Him daily. That's why unsay sugo sa Dios sa tuwang gibasa. Every day, sayo sa buntag, unsay gihatag sa Dios? Mana. At this point of time, pag-gather mo og mana, kay ngano gani daw to? Pag-abot nga init na kaayo, mga lanay. Di siya mulungtad. Kana lang nga time, gather it. And then unsa lang i-gather nila? Isa lang ka omer. Unsa maning omer? Karon if you will convert it sa karon siguro mga naa sa hapit isag tunga ka kilo. So that's just it for one person, gather lang kag isag tunga ka kilo nga mana. And that will be more than enough sa imo all throughout the day. Dili pwede sobra, kay ug sobra unsay makita nato, giulod. Nanimaho. Di na makaon. And then sama sa kuwang ingon, dito sa Mara, they were looking for their need. And din sa wilderness of sin, it's actually just a want. Pero kabalo ba mo? Kapila, gina-mention ako ni especially sa sharing sa men. And even sa prayer meeting, dili tanang desires nato dautan. There will be desires nga i-fulfill sa Ginoo. If kana nga desire naka-align sa iyang kabubuton, i-fulfill na sa Dios. But then there's also a desire nga kalibutan noon. But then, of course, dili na i-fulfill sa Ginoo. But then naa siya murag kaning dili siya alternative, but then this is the equivalent kumbaga sa desire nga langit nun o nga makapahimaya sa Dios. They were looking for meat from Egypt.
God provided the meat. Even ang ilahang wants, i-provide sa Ginoo. Pastor, asa man diha, verse 13. And it came to pass that even the quails came up and covered the camp, and in the morning the dew lay around about the host. Kapag mo yung quail kaning, sa'yo yung quails to, karon murag, ugo, no? Mga, kasi tawag na ibong mababang lipad. Ay, kalapati ito. Kalapati dito. Pero sa'yo ba igapon sa pugo? Ubos na sila. Pero kalapati ito. Pero kani pugo, ubos na gapon na sila. Dinhara na sila maglupad-lupad sa tungod. Especially if hapon na, kilom-kilom na. Now, dinhi sa Judean desert, na anay grupo nga pugo dinha, nga kanunay naga-journey from south to north, from south to east, from north to south, whenever it's time na to migrate. Okay? Now, kaning wilderness of sin, dili siya part sa ruta nga agianan sa mga pugo. But then, what did God do? He redirected the route of kaning mga pugo kay para muabot sila sa encampment sa Israel. That way, naa sila karne nga kaunon. And what's more intriguing is kaning wilderness of sin, dili siya gipanganlan nga sin tungod kay sala. Ang local god dinhi is actually the moon god. Sa uban lahi ang tawag, pero dinhi nga dapit ang moon god dinhi is ginatawag nga sin. So kani nga lugar gitawag siya based sa moon god nila, which is si sin. Unsa may ginahimo ni moon god sin? He controls the cycle. He controls the weather. He controls the pattern. Buti pasabot, bisag ang pag-migrate sa mga langgam, si moon god sin ang nagahimo ana. But what did God do? Iyahang giusab ang pattern, signifying nga ang local God din sa wilderness of sin, I am above that God. This is God's introduction nga unsa na pod. I am above the gods and goddesses, not just sa Egypt, but even all the cities nga tuwang agian, their local gods, I am above them all. This is God telling them, ako ni. Ako na ni. Nga nung di mangyud mo makasalig. If they was, ang Israel, they did not expect nga na ay pugo nga moabot sa ila. Most especially, kaya ang mga pugo, dili na mutugpa sa kung asa daghang tawo. Pero unsay nahitabo din God redirected these little birds. Nga dito gyud moadto sa kung asa nagsettle ang mga Israelites. Because God is above the local gods and goddesses. God is above the cycles. Nakita na nato na sa Red Sea. Pero ang Israel, labihan na yung karni sa Egypt. Not knowing. Kaning pugo, dili lang ni siya yung nagiana sa Diyos. No. Kaning nga grupo ng mga pugo, layo-layo pang gi-journey ani. So, wa pa sila naabot din sa wilderness of sin. Giredirect na sa Diyos ang mga pugo nga dinhi gyud sila mo settle. What's the problem? Wa lang gyud sila kahulat. Giunhan og pagbagulbol. So, what's the issue dinhi? Kung kita nga mga Kristohanon maguna-una sa pagbagulbol, pag-abot sa panalangin, murag alanganin naman kita magpasalamat. Kaya nga naman, gikan man sa pagbagulbol, manang igsoon ay sa magulbol, hulat lang sa, kaya imong gipangayo, eventually tagbuon na sa Diyos. Ugwa lang yun unta sila nagbagulbol, probably, we will see praises here, Lord, salamat sa karne, salamat sa pugo. Pero kaya nga naman, pagulbulan, sige yaw-yaw, sige reklamo. Manang ka na mga reklamador ng mga Kristohanon, manang Kristohanon ng mga dili mapasalamaton. Pikpikay mong katapad, ingna, ay sig reklamo. Ay sig reklamo. Lisod, ireklamo, risod, ipasalamat kung magsigi kag reklamo. And katunga provision, it was not a random generosity. It was not a random generosity. What's the purpose gani?
intentional formation. Are they going to follow me? Are they going to obey my commandments? Are they going to obey my instruction or dili? No. It was not a random generosity nga kaning murag mag-away mo sa inyong kapare, sa inyong mga uyab, nga kaning moingon, ko sa imo, tapos palitan na ni mo ice cream, maulian. No. Dili na siya nga na. What God did here was intentional formation. Namatong na ay instruction, na ay pattern that they need to follow. Unsa gay instruction? Sayo sa buntag, pangolekta mo. Unsa kadaghan, isa ka omer, isa kilog tunga. Mao nay kauno ninyo. That's not just the instruction. Pag-abot sa 6th day, gather twice as much. Kay pagkaugma, Sabbath, you need to rest. Pero unsay gihimo sa mga tao, nag-gather sila kaduha, niya pagkaugma, nangita na po, tingala sila, wa man lagi. Unsa ingon sa Ginoo, gahi yun mo gulo. Ing nagwa, inigi kapito nga adlaw, wagin mo na minaw. And that's us. Tagaan na kay tag-blessing, giduble na guys, ikaw nung nga adlaw, pag ikapito, mangita, pagita. Wala, gani, kay duble na gahapon. Nganong lisod sa atua nga ibutang sa tuang kalimutaw kaning mga sugo sa Dios. Isud kaayo. For the Israelites, God gave them unsa? Manna. Bread of life. Bread of life is what we have. Kaning ilahang mana, madaot lang human sa isa ka adlaw. But then God gave us the bread of life, which is Christ. Nga dili na mudunot, and the effect is for eternity. Naay formation, naay pattern, na instruction gihatag ang Dios sa tuwa through Christ. What did God give for us? Kung sa ilahang mana, mo to ilahang sundon pagkolekta matag adlaw, kung sa gihatag sa Dios sa tuwa. We have the Bible. We have Christ. We have the church. These are things nga gihatag sa Dios for our internal formation. That's why we are to read our Bibles. That's one of the instructions, to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. We are to pray every day. We are to grow in holiness. Mangutaan ako sa inyo ha. Taas kamot sa mga nibasa o gilahang Bible, gininang buntag. Na? Uy, wala. Di sa kumubasa rin. Wali bitaw niya, pastor. Kumubasa. Kisay ganina pagmata sa ila sa Dios, ni ampo, nagpasalamat sa Ginoo. Mayang ni ampo. Napagid din growing in holiness. Kinsa din hinag-away mo sa inyong bana, asawa, sa inyong anak, pero wa na lang gid mo ni patol because you need to grow in holiness. Nag-away mo kanina. Ayaw. Mo tong higayon nga dili na kamutaas og kamot. Ay nagsaba kay. All these things were given for our transformation. The same way nga ang mana gihatag sa Dios sa ilaha, for them to trust God, for them to rely on His provision, and for them to know nga maugid to ang Dios nga ilahang gialagaran. We have the Scripture, we have Christ, and we have the church. We're to follow that instruction. Ikatulo. Right after the discipline inside the miracle, there we see the intentional recollection. Verse 31 to 34. And the house of Israel called the name thereof manna. And it was like coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. Crunchy, sweet, lami jud ini. And Moses said, this is the thing which the Lord commanded.
fill an omer of it to be kept for your generations, that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt. And Moses said unto Aaron, take a pot and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord, and to be kept for your generations. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. And the children of Israel did eat manna 40 years, until they came to a land inhabited. They did eat manna until they came unto the borders of the land of Canaan. Sa'y sugo sa Diyos. Pagkuha mo isa ka omer, aning manna, for you to keep, for you to remind yourselves of my faithfulness. Sa kagahig ulo sa Israelites, God gave them something in order for them to be reminded every single day sa ilahang journey. Despite the miracles nga ilahang nasinati, gahig ulo unsay solution ihatag sa Dios. Mana. Keep it to yourselves. And eventually, kaninga mana, together with the tablets sa Ten Commandments and together with the staff and rod of Moses, mga to'y gisulod sa Ark of the Covenant, several chapters, inignahimo na tong Ark of the Covenant. Mga to'y gibutang dito, signifying that the presence of God is with them. Kasi may gihatag sa Diyos sa imuha. What are the things that God gave you? And are you intentional sa paghinumdum sa kamaayo sa Diyos? Pastor, unsay gusto nimo ipaabot? 40 years of journey kablo unsay nahitabo. After this, daghang pag mga nanghitabo nga sila nagreklamo, nagpagulbol, na rebellion. But one of the many rebellions nga pinaka nitatak sa mga Israelites would be the rebellion of Korah. Numbers chapter 16, read that to yourselves, read it in your house. What did Korah do? He rebelled. Sama ni si Aaron, siya maoy high priest, ang iyahang mga anak, makasulod-sulod dito sa templo niya. Kami, tigbit-bit, raning kurtina, tigbit-bit, raning mga gamit, di na pwede. Nganong special makayo sila Aaron, nganong kami dili. So sa gihimo ni Korah, iyang gitapok ang iyang mga kaliwat, gitapok katunguban ng mga Levita, dinita, why klaro si Moses, why klaro si Aaron, pabor-pabor, maayra sila, kay mga parinti man na sila. Magsuon man na sila, why klaro? What did God do? Gilamoy sila sa yuta. That was their punishment. And then although dili klaro ang transition, na ay mga anak ni Korah nga misupak sa ila nga mahanana sila, kaning si Papa wa gyud ni klaro nga pagdumala. Si Moses ang gipili sa Dios nga modala sa tuwa dinhi mo sunod ka Moses. Unsay nahitabo? Si Korah ang iyang mga kaliwat, ang iyang mga amigo gilamoy. Pero katong mga anak ni Korah nga nituman lang gihapon sa Dios, nituman ka Moses, they were saved. They were kept. Pero unsay consequence? Gikan sa tagabitbit sa mga gamit sa templo, they became what? They became doorkeepers. Now all of that, kanang mga position, sa mata sa Diyos, pantay. They were trusted, they were doing something for God, they were doing something for the people. Pero sa mata sa mga tao, sa mata sa mga Levita, especially them who were always looking for prestige, for position. Ang doorkeeper, it was the least of all position sa tanan ng mga Levita sulod sa templo. Gikan sa tigbitbit, nga sunod-sunod raunta sa Pangulong Pari, nahimong pinakatumoy. And in the book of Psalm, you will read there unsay mga pag-awit sa mga anak ni Korah. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I'd rather camp dito daw sa templo sa Diyos rather than in the tents of the wicked. That was them remembering what their father did. Ang mga anak ni Korah, they were grateful. But deep inside, it was painful. Kaya naman, they did something stupid.
They did not follow instructions. They disobeyed and they went against Moses. So may buot nimong ginapaabot yun diha niya, Pastor. All of us, regardless sa imong status kinabuhi, all of us, regardless sa imong maturity, we were all given something by God. Whatever it is nga gihatag sa Dios sa imuha, same way sa mana, use it to remember the faithfulness of God daily. Ayaw naghulata ang silot ng maabot. Use mana for remembrance. And don't let the scars of yesterday remind you of the things that happened. Na yung mga Kristohanon nga nindot kayo story. Ganahan kita maminaw ng story nga. Sa una pala hubog kayo, adik kayo, na priso, palakabit kayo, daghang kay panghimo, and then karon Kristohanon na sila. Ganahan kita maminaw, anak. And then dili boring kayo sa tuwa maminaw og testimony nga gikan sa ilang pagkabata, wa gid sila na priso, dili kay buluyagon, okay ra, steady lang ilang kinabuhi. Boring kayo na para sa tuwa nga testimony. Gusto gyud atong katong kanang malakardo kayo nga story nga grabing action kay sa sugod nga pag-abot sa unahan nataro. Ganahan kay tanang nga stories. But in all those people giving their testimonies about that, siya makita nato the pain of yesterday. Nanay mga putol ang kamot. Nanay mga bulag sa ilang asawa o bana. Nanay mga nangabankrupt nga negosyo. Nanay nahilayo sa ilang pamilya. Nanay nisayang sa ilang pulo, 20 katuig sa prisuhan. Why? Because of something stupid that they did. And karon they are grateful to God, pero kung may ginagamit nila sa paghinumdum sa kamaayo sa Diyos. The pain of yesterday. I'm not saying mali to tanan and then wala, dili na sila ang magpasalamat using all those things. We can be grateful sa katong mga buta. Then my point here is, muhulat pa ka sa disiplina. Nga kung naay madaot sa imuha, mao pa nay gamito nimo, mga uwat sa kagahapon, pinaagi gyud ani mo atong gihimo sa Dios. Igsuon, ayaw nang hulata nga masamdan pa ka, ayha nimo hinumdumon ang kamaayo sa Dios. They had manna. What do we have? We have the Bible. We have Christ. We have the church. Kani nga mga tao lingiar kun mo mga likod, di mga tubangan ni si kakilid. Nga na ng mga dagway anak, pero gihata gihapon na sa Dios imuha. Di kaganahan na katapad, pero gihata gihapon na sa Dios imuha. Use their lives, reflect upon their lives, reflect upon the scripture, reflect upon what Christ did to remember the faithfulness and God's, she said. Amen ba? Amen. Again, mga igsoon, we have Christ, we have His Word, we have His church. We can remember His faithfulness without the pain. So, ayaw naghulata ang disiplina sa Dios ug ang uwat ana nga disiplina nga maoy imong gamiton sa paghinumdum sa kamaayo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hinangyon ako ang tanan sa pagpanindog. And the music team to lead us sa mga lawiton as we respond to the message. Tunday ko na tumbuhin nga Diyos, pagpasalamat sa iyang mga pulong, sa mga panalangin, nga iyang ipaabot, sa mga butang nga iyang hapang paghimuon sa tuwa. Hallelujah. Let's come before Him, humble heart. Hallelujah.
Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inahatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahihikan, sa iyo ay umisan. Ang puso mo'y inulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inahatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahihikan, sa iyo ay umisan. Luopin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luluklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, Diyos. Let us continue singing as we give our tithes and offering. Ang puso ko'y inulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inahatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahihikan, sa iyo ay umisan. Luwagin mo ang buhay ko'y maging banal mo